Okay, mga kababayan, narinig niyo na ba ang pinakabagong balita, no? Si Senador Rodante Marcoleta with his razor-sharp wit at si acting Davao City Mayor Duterte, Baste Duterte na parang leon sa kanyang podcast, sabay-sabay na binanatan si PNP Chief Nicolas Torre III. Sabi ni Marcoleta, hindi aabot ng isang round si Torre kay Baste. Boom! Ano ang drama sa likod ng Philippine Arena showdown na ito? Kaya ba talaga ni Torre ang suntok ni Baste o puro lang siyang tapang sa presscon? Kamusta mga ka-Pilipino sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Japan at sa lahat ng OFW sa buong mundo? Welcome sa ating channel kung saan kami nagbibigay ng matitinding banat, fact-based na kwento at satirical takes sa political natin. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamainit na laban, Baste Duterte versus Nicolas Torre III with Marcoleta throwing punches from the Senate floor. Our goal 100,000 subscribers para mas marami pang makarinig ng katotohanan. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan nyo sa Quezon City, Davao, Dubai at New York. Kung gusto nyong suportahan kami, magpadala rin ng super thanks please para sa mga nasalanta ng bagyo at para sa mas maraming content. Ngayong araw, aalamin natin ang totoong kwento sa likod ng labanang Baste Duterte. Bakit galit na galit si Baste? Ano ang sinabi ni Marcoleta na ikinagulat ng lahat? At bakit nga ba sa Philippine Arena ang napipiling battleground? Pero bago yan, let's break it down with facts, humor at konting chismis para sa mga kababayan natin sa Metro Manila, Riyadh at Sydney. Fair warning this is gonna be a couple of minutes roller coaster. So grab your popcorn mga kababayan. O kung bago ka dito, smash that subscribe button. I-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Singapore at Toronto. Comment down below kung sino ang team mo. Team Baste o Team Torre. At para sa mga OFW sa UAE Qatar at UK, mag-super thanks para tuloy-tuloy ang aming laban para sa katotohanan. Mga kaibigan, let's rewind to March 2025. Si Nicolas Torre III noon ay CIDG chief ang nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa NAIA. Isang 80 pages plan na tinawag na Operation Pursuit ang ginawa ng PNP at si Torre ang utak sa likod nito. Imagine 300 pulis, jet bridge drama at si Duterte na hinintay pa ang wheelchair, biglang inaresto. For Baste, this wasn't just an arrest. It was personal. Sa kanyang podcast sa Basta Davaoenyo, sinabi niya, matapang ka lang kasi may posisyon ka. Torre, pero suntukan tayo. Kaya kita, ouch, ouch, ouch. Parang pelikulang aksyon, pero totoo Let's be fair. Si Torre as PNP chief was just doing his job. The ICC warrant was legit. And as a police officer, wala siyang choice kundi sundin ang utos. Pero here's the catch. Si Baste bilang anak, galit na galit dahil parang kidnapping daw ang ginawa kay tatay niya Sa kabilang banda, may punto rin si Torre. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, paano mo iiwasan ang gulo? Pero mga kababayan, let's call a spade a spade. Ang pag-aresto kay Duterte ay political dynamite. Okay, at si Torre ang naging mukha ng kontrobersiyang ito. O kung pelikula ito title Arrest Me If You Can, si Torre parang kontrabida na may bridge habang si Baste ang action star na ready ng mag-landing punch. Pero teka, bakit kailangan maghamon ng suntukan? Hindi ba pwedeng mag-usap na lang sa Zoom? Seryoso, this feud shows how Philippine politics is sometimes more about drama than policy. Pero mas nakakaaliw pa rin ito kaysa sa teleserye ng gabi. Okay, enter Senator Rodante Marcoleta ang bagong cheerleader ni Baste. Sa isang Senate session, sinabi niya, si Torre hindi aabot ng isang round kay Baste sa Philippine Arena. Hay, nako, si Marcoleta, known for his loyalty to the Duterte camp, didn't hold back. Sabi niya, si Torre daw ay puro tapang lang sa salita. Pero pagdating sa laban, baksak agad. Ang tanong, bakit sumali si Marcoleta sa labanang ito? Simple, he's defending Sara Duterte's impeachment case and the Duterte legacy. Okay, let's break it down. Si Marcoleta bilang senador has a history of being a Duterte ally. He's not just throwing shade for clout.
he's signaling to the base na kailangan ipagtanggol ang pamilya Duterte. Pero on the flip side, isn't it a bit reckless for a senator to hype up a fist fight? Dapat bang mag-focus siya sa policy kaysa sa trash talk? Sa kabilang banda, si Torre, promotion from a 2-star to 4-star general, raise eyebrows. No? Si Baste mismo ang nagsabi, pabor lang yan. Okay? Kaya naman may punto si Marcoleta. Pero the way he said it, parang hype man sa boxing. Kung si Marcoleta ang promoter na laban, baka ang poster ay ganito, Baste versus Duterte, the Philippine Arena pummeling. No? Sa isang round daw, tapos na si Torre. Parang sabunutan sa palengke. Pero teka, baka naman si Torre ang may secret weapon. Isang jumping sidekick mula sa PNP gym. Seryoso mga kababayan, this is politics as entertainment. Pero sino ang tunay na panalo rito? Okay, so bakit Philippine Arena? Originally, si Torre, Originally, si Torre ang nagsuggest ng Araneta Coliseum. Pero dahil may concert daw doon, lumipat ang plano sa Rizal Memorial Coliseum. Pero ngayon, usap-usapan ng Philippine Arena ang bagong venue. Sabi nga, mas malaki, mas dramatic. Imagine, 55,000 seats, puno ng Duterte supporters mula Davao at Marcos loyalists, mula Manila. Si Senator Ping Lacson pa nga nagsabi na may CEO ng resort casino na gustong mag-host ng laban for charity. Pero sa Baste, may condition siya. Dapat daw mag-hair follicle drug test ang lahat na elected officials, including President Marcos. Calling BBM, please, hair follicle test na! Okay, ang charity boxing match na ito, maganda ang intensyon. Tulungan ang mga nasalanta ng bagyo. But let's be real, ito ba talaga ay para sa charity o para lang mapakita ni Torre na hindi siya duwag? At si Baste, bakit biglang may kondisyon? Is he serious about the drug test or is it a way to dodge the fight? Sa kabilang banda, the Philippine Arena as a venue screams spectacle, pero isn't it a bit over the top for a charity event? This is Philippine politics at its finest. Drama, ego, and a sprinkle of good intentions. Kung magkakatotoo ito, baka ang referee ay si Manny Pacquiao mismo, Pacman voice, let's get ready to rumble for charity. Pero teka, si Baste, 37 years old na fit. Habang si Torre, 54 years old, parang tatay na sumali sa Zumba class. Sino kaya ang unang mapapagod? At kung mag-drug test nga, baka mas maraming senador ang mag-back out kaysa sa laban, Okay, beyond the punches, let's talk policy. Ang laban ng Baste Duterte ay sintomas ng mas malaking problema. Ang political divide sa pagitan ng Marcos at Duterte camp. Si Baste at Marcoleta ay kumakatawan sa Duterte legacy. Ang anti-ICC, anti-establishment stance. Si Torre naman bilang PNP chief ay simbolo ng Marcos administration's push for law and order. Pero here's the issue, habang nagbabangayan sila, ano ang nangyayari sa tunay na problema ng bansa? Flood victims need help. Pero ang focus ay nasa boxing ring, Anong mas mahalaga? Charity or political posturing? Okay, sa mata ng mundo, this feud is a spectacle. Sa US, Canada at UK, pakatawang-tawa mga OFW sa drama natin, no? Pero let's look at it globally. Political rivalries na nagiging personal, like this one, weekend governance. Sa Japan at Singapore, halos walang ganitong level ng drama sa politika. Kaya't para sa mga OFW sa Dubai, Qatar at Australia, this is a reminder, our leaders need to focus on real issues, education, infrastructure, flood controls, hindi sa suntukan. Okay, kung iisipin parang WWE ang Philippine politics, may script, may drama, may fake punches, pero seryoso. Mga kababayan, kung ang labanang ito ay para sa charity, bakit hindi na lang mag-donate directly ang mga sponsors? Ba't kailangan pang magsuntukan ni sina Baste at Torre? Baka next time si Marcoleta pa ang maghamon ng wrestling match sa Senate, Let's zoom out. Ang labanang ito ay hindi lang tungkol kina Baste, Torre at Marcoleta. It's about the 2025 midterms, na the Duterte-Marcos reef and the future of Philippine politics. Si Marcoleta as a new senator is positioning himself as a Duterte defender. Si Baste as acting mayor is carrying his father's legacy. At si Torre he's caught in the middle trying to prove he's not just a Marcos puppet. Pero ang tanong, sino ang tunay na panalo rito? The flood victims or the politicians getting all the headlines? On one hand,
Si Baste at Marcoleta have a point. Torres' promotion and the arrest of Duterte raise questions about political motivations. Pero si Torres side, he's just following orders, and his charity boxing idea could help people, no? The problem is, the whole drama distracts from real governance. Sa halip na mag-focus sa flood control o education reform, we're talking about a boxing match. Kaya't para sa mga kababayan natin sa Cebu, Iloilo at Los Angeles, let's demand more from our leaders. Kung magkatotoo ang laban, baka ang Philippine Arena ay maging coliseum ng chismis. Picture this, si Baste shirtless, throwing punches. Si Tori naman dodging like he's a PNP obstacle course, no? Pero tingin ko mamamatay si Tori pag natuloy ito, no? At si Marcoleta cheering from the sidelines with a megaphone. Pero seryoso mga kaibigan, let's hope this drama leads to actual help for our kababayans affected by these storms. Mga kababayan, let's wrap this up. Si Baste Duterte at Senator Marcoleta galit na galit kay Nicolas Torre III dahil sa arrest ni Duterte Sr. at sa kanyang meteoric rise sa PNP. Ang labanang ito mula podcast hanggang Philippine Arena ay puno ng drama, pero may mas malalim na issue. Ang Marcos Duterte divide, ang ICC case at ang struggle for power. Pero habang nagbabangayan sila, ang mga nasasalanta ng bagyo ang tunay na dapat bigyan ng pansin, di ba? Nakakalungkot po, no? Kung nagustuhan nyo ang breakdown natin, i-hit ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. I-share sa mga kaibigan nyo sa Davao, Manila, Dubai at Sydney. Comment down below, sino ang team mo? Baste, Torre o wala lang? Gusto mo lang ng popcorn, no? At para sa mga OFW sa Saudi, Japan at Canada, mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming channel at ang mga nasalanta ng bagyo, Follow us for more hard-hitting politics, political analysis with a touch of humor. Okay, so huli mga kababayan, let's not just watch the drama. Let's demand better governance. Para sa mga nasa Quezon City, Hong Kong at New York, let's push for leaders who fight for us, not against each other. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode, mabuhay ang Pilipinas!